sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inialay ni Ana ang kanyang anak na si Samuel upang maglingkod sa Panginoon. Ang pag-aalay na ito kay Samuel na siyang magiging propeta at pinuno ng Israel ay tandaan pasasalamat ni Ana sa Diyos. Ang unang pagbasa ay ipahahayag ni Miss Jennifer Yanga ng Manila Barangay Bureau. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litro harina, at isang pitsel ng alak.
Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay pangungunahan ni Miss Valley Rose Feliciano ng City Civil Registry Office. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas niyo ako sa kadustaan. Tugon. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Tugon. Kayo poon ay may makapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin, maaari ninyo kaming pagyamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Tugon. Mapagdadakilan nyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang kadustang-dusta. Tugon. Magsayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa ating buting balita.
manluluka sa liganang sambayanan. Halina't kami dangal. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi, dahil sa mga bagay, dakilang bagay na ginawa sa akin ng kapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang tono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 araw at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Pong Jesus Nazareno. Kamusta po? Kamusta? Mabuti? Ako kinakabahan eh. Pwede bang galaw-galaw muna tayo para medyo relax ng konti? Very stressful habang papalapit ang Pasko na dapat nagsasaya, pero bakit ang nararamdaman ng marami ay nadidepress? Tingnan nyo ulit yung katabi ninyo. Tapos kahit mata lang, no? Kamusta ka kaya? No? Kamusta kaya yan? Nakakausap nyo ba yan? Alam nyo ba ang pinagdaraanan yan? Kasi ngayon, no, ilang araw na lang Pasko na. Sa Biyernes, Pasko na. Dapat masaya, dapat nagsasaya, dapat yung energy natin mataas na kasi excited tayo. Bagamat mayroon tayong mga protocols, may mga bagong pamamaraan ng pagdiriwang, pero tuloy ang Pasko. Dapat magsaya. Okay. Ayun talaga magsaya. Bakit ayaw niyo magsaya? Bakit hindi kayo masaya? Sige May nga. COVID, Okay. no, nasa ospital hanggang ngayon, yung mga doktor natin hindi makauwi, yung mga pulis natin hindi rin makauwi, naka-duty, binabantayan tayo. No? Pero marami dito, kung bakit malungkot, alam nyo kung bakit? Sa usapin ng puso. Pag isinulat ba natin, kapag isinulat mo sa kanta ang iyong nararamdaman, kung bakit ka malungkot, anong kanta ba yan? Tingnan nga natin kung sino makaka-relate sa mga, baka ito yung nararamdaman mo, no? Kaya ka malungkot, kaya hindi mo makuha maging masaya, nakuha mo naman na yung 13th month,
Ano bang ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Yun ba yung nasa puso mo? Kaya ka malungkot? Kasi walang bonus ngayon? Wala bang bonus ang City Hall? Mayroon daw? O mayroon naman pala eh. So hindi yon. Hindi yon. Eh baka eto kaya. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Oh, hanggang dun lang. Eto kaya. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutang ganap? Tapos naglalakad ka dyan, no? Naglalakad ka habang tumatawid ka dyan, no? Tapos yung pinapatugtog ni Manong dun sa traffic, di ba? Yan yung nagtatawid ka. Sayang. Oh, ganun siya. Kanina kasi tumawid kami. Gagano siya dyan. Pero yung tugtog talagang malungkot yung tugtog. Pati ba naman yun, tugtog? Pati ba naman stoplight, i-stop ako? Eh baka ito. Ano nga, nakalimutan yung tono. Kung di rin tayo sa huli, aawatin ang sarili na umibig sa iba. Kung di rin tayo sa huli, aawatin ba ang puso kong ibigin ka? Tagay pa! Mukhang maraming nakarelate dun, ha? Tingnan nyo yung katabi nyo kung para sa kanya yung kantang yan, ha? Eto kaya, ingatan mo siya, binaliwala niya ko dahil sa'yo. Nawala na ng saysayang pagmamahal. Na kay tagal ko ring binubuo, na kay tagal ko ring hindi sunuko. Binaliwala niya ko dahil sa'yo. Langya ka. Sino ba? May nakaka-relate ba dyan? Baka may nag-walling na dyan, no? Sino? Yan, si ate. Baka umiyak na si ate. Eto kaya, tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O, sabay-sabay. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin to. Eh wala eh. Umalis talaga eh. Kaya malungkot eh. Okay, kaya pa? Kaya pang pagtiyagaan? Baka inuhuli na ako kasi bawal ang video okay, di ba? Okay. Eto. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Sinong pipiliin ko? Sino? Mahal ko o mahal ako? Sino ba? Okay. Ito pa. Kaya pa. Parang kinakabahan ako. Parang baka ang dami ng basher, no? Ano nga bang umpisa nito? Ano nga bang umpisa nito? Mamaya, babalikan ko to, ha? Ito baka kay Mama Cha, no? Baka... Kinabahan tuloy ako kay Mama Cha, no? Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo, pero kaibigan lang ang pwede kong
ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Yan. Ano nga bang, gusto ko itong kantang to eh. Ang lyrics, sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di na niwala, hindi tayo pwede. Pinagtagpo, pero di tinadhana, hindi na posible. Baby! Ang taas. Ang mga puso'y wag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede. Nanahimik ka. Mahirap naman kung matapos tayo doon. Marami din namang masaya dito. Pumalakpak nga yung masaya ngayong Pasko. Marami naman. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ko, siya walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Yan. Pero saan nga ba, no? Ano yung nararamdaman ninyo ngayon? Kasi tayo po, dinadala tayo ng pagdiriwang na dapat tayong magsaya. May mga pangit na nangyari, pero marami din magagandang ginawa ang Diyos sa atin. Sa loob ng 9 na buwan na tayo po ay nasa pandemic, sa loob ng 9 na buwan na marami sa mga kaibigan natin, marami sa mga kakilala natin, naghihirap, nagkasakit, pero ikaw, anong dahilan mo para maging malungkot? Kasi si Ana, sa unang pagbasa, umawit ng pasasalamat dahil sa biyayang natanggap niya. Ganon din si Maria. No, sabi nga kahapon, Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Naramdaman ni Maria, pinagpala siya. At ngayon, inilabas niya. Ikinanta niya yung nararamdaman niyang papuri sa Diyos. Diba? Kumanta na nga rin ako, kulang pa rin. Pero sana po, no, balikan natin. Mahirap yung maiwan tayo dun sa puro, para bang hinahanap mo yung hindi ibinigay sa iyo. Ang hinahanap mo yung hindi mo nakuha, yung hindi mo nakamtan. Paano naman yung mga ibinigay sa iyo kahit hindi mo hinihingi? Paano naman yung nakaligtas tayo sa pandemya? Nakaligtas ka sa virus? No, nagkasakit ka man pero nalampasan mo. Hindi ba yun dahilan para maging masaya ka ngayong Pasko? Hindi ba yun dahilan para sabihin mong papuri sa Diyos, purihin ng Diyos? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, nandito ako, nagpapatuloy pa rin, nabubuhay. Kaya dapat buhay. Baka sayang naman yung buhay na ibinigay sa iyo. Baka pwedeng ibinigay na lang siguro doon sa 8,000, 10,000 na namatay ngayong taong ito. Baka pag ibinigay yung doon, baka labis yung kagalakan nila, yung saya nila. Tayo, buhay tayo, bakit mas pinipili nating malungkot? Bakit mas pinipili nating tingnan yung ikalulungkot natin? Alam mo, isang tip, huwag mong tingnan yung cellphone mo. Huwag mong tingnan yung profile ng ex mo. Masasaktan ka lang. Follow ka lang, follow. Bukas ka ng bukas. Pag binuksan mo, iiyak ka na naman. Ang sentro nito, si Kristo, ang Diyos, na kahit kailan,
kahit hindi natin pansinin, kahit magkulang tayo, kahit tumalikod tayo, kahit di natin siya piliin, mananatili siyang tapat na nagmamahal sa atin. Yun, isang dahilan at higit na dahilan para tayo din magpuri. Kung kinakailangan mong ikanta, kinakailangan mong kumanta, sige. Kasi yun ang paraan natin, ma-express natin yung salamat sa Diyos sa biyayang ito. Salamat sa Diyos, nandyan ang pamilya nyo. Salamat sa Diyos, nandyan ka. Amen? Magsitayo po lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinupad ng Ama ang pangako niyang pagliligtas sa atin. Dumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pasasalamat at kagalakang bumubukal sa puso ni Maria. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang panalangin ng bayan ay pangungunahan ni Mr. Adelo Natividad ng Office for Senior Citizens Affairs. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mapagmalasakit nawa ang mga namumuno sa simbahan sa mga dukha, salat, mga inapi, at mga biktima ng karahasan at krimen. Manalangin tayo. Tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maglingkod nawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at supilin ang kabuktutan gaya ng pagdarambong, pagmamalabis sa kapangyarihan, at pagpapalaganap ng madi makatotohanang balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang mga lumilingap at nagtataguyod sa mga mahihina at mahihirap. Huwag nawa silang panghinaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makaramdam nawa ng pagmamahal at pag-aaruga ang mga may kapansanan, mga may sakit, at mga nasa bingit ng kamatayan. Patatagin nawa sila ng Espiritu Santo upang maialay nila ang kanilang paghihirap sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisabuhay nawa namin at magsilbing inspirasyon ang awit ni Maria na lumilingap sa mga dukhang umaasa sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, palakasin mo kami sa harap ng mga pagsubok at aliwin mo kami sa aming kalungkutan. Gabayan mo kami sa aming pagbabagong buhay habang nagsisikap kaming manatiling tapat sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay. Ang mag-aalay ng kandila ay sina Miss Rachel Nagora at Jenny Vargas ng Office for Senior Citizens Affairs. Para sa mga bulaklak, sina Mr. Alvin Thomas Matias, Miss Ana Lipata ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office. Ang magsisipag-alay ng mga prutas ay sina Miss Lizelle Moran ng Youth Development and Welfare Bureau, Nolen Andaya ng Registry of Deeds at Local Boards Assessment Appeals, Miss Jenny Peñalosa ng Office for Senior Citizens Affairs, and Miss Mario Laude ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office. Para sa mga goods, Miss Imelda Cubasa ng Manila Barangay Bureau at Miss Hayes Harmel Bonote ng City Civil Registry Office. Ang iba pang mag-aalay ay ang officers and staff ng ating sponsor offices, Mr. Arnel Eutasio Angeles,
ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office. Mr. Alexander Layos ng Youth Development and Welfare Bureau. Attorney Chris P. Tenorio ng City Civil Registry Office. Mr. June Isidro ng Office for Senior Citizens Affairs. Nolen Endaya ng Local Board Assessment Appeals and Registry of Deeds. And Mr. Romeo S. Bagay ng Manila Barangay Bureau. Ang mag-aalay ng alak ay si Ms. Michelle Malit at Cynthia Cubos, at ang siborium naman ay si Attorney Chris Tenorio, OIC ng City Civil Registry Office. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kaluwalhatian mo. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyaring ang mga tatanggap ng banal na komunyon ay manatiling nakatayo sa inyong mga lugar at ang pari o lay minister na lamang ang lalapit sa inyo. Sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo? Kaya
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Marami din po nanonood sa atin sa Facebook page, no? At yung iba po dyan ay may sakit, yung iba po ay lumalaban pa sa COVID virus. Pwede bang palakpakan natin sila bilang moral support? No? Kaya nyo po yan. No? Mayroon tayong mga kasama dito na kaya, nakasurvive, no? At talagang totoo ang kwento ng virus, ng pandemya. Talagang nakakatakot, no? Pero kaya naman po yan dahil kasama natin lagi ang Diyos. Sa atin na wala pang mga virus, gusto nyo ba? Huwag matigas ang ulo kasi, ha? Ingatan natin ang ating mga sarili, ang bawat isa, no? Hindi naman bawal lumabas, no? Pero sabi naman, kung lalabas, dapat iba yung pag-iingat, isipin ang sarili, ganun din ang kapwa. So, pwede nating ipagdiwang ang Pasko ng masaya at ligtas. Mahirap naman yung pagkatapos ng Pasko, nasa ospital tayong lahat dahil pinagpilitan natin yung katigasan ng ulo natin. Okay? Para mas maging happy talaga ang ating Christmas. Okay. Salamat po muli sa inyong pagdalo, sa inyong pong pagpunta at nawa, may 2 gabi pa. No? Sana po ay tapusin natin ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.